Magandang araw sa inyo mga chong, at dahil nga marami po yung nagtatanong ng sukat at gastos mula doon sa previous video na in-upload natin tungkol dito sa ipinagawa po naming farrowing pen, ay ibabahagi ko po sa inyo ngayon mga chong yung mga sukat ng kulungan at kabuuhang gastos po namin. Bali, dalawang farrowing pen pala itong naipagawa namin mga chong. At ang floor area po neto mga chong ay 8 by 12 feet. Bali, finish na po yun, kaya naman ang kabuuhang sukat po ng bawat kwarto ay 6 by 8 feet. Sakto lang din ang luwang ng bawat kwarto mga chong, nang sa ganun ay meron pong maiikot-ikutan yung mga biik na ipapanganak ng alaga nating inahin, at para sa akin ay magiging komportable rin po dito yung mga inahin na ilalagay natin. Bali, ang finish na sukat netong magiging cage ng alaga nating inahin dito po sa ipinagawa nating farrowing pen mga chong, mula po dito mga chong hanggang dito sa pinakahuling haligi niya sa bandang likuran ay 7 feet po yan. At mula naman dito sa itaas hanggang sa flooring ay 110 cm. At mula po dito mga chong hanggang sa flooring, bali 1 feet po yung angat niyan. Kaya naman talagang komportableng makakalusot po dyan yung mga biik na ipapanganak ng alaga nating inahin. Ito namang cement feeder natin mga chong ay nasa 1 feet po yan. Kaya naman mula po dito hanggang doon sa pinakadulo sa likuran ay nasa 6 feet pa po yan. Kaya naman siguradong komportable at magkakasya po yung alaga nating inahin dyan mga chong. Bali, ang luwang pala neto mga chong ay nasa 60 cm po. Finish na po yon. So mula dito hanggang dito mga chong ay 60 cm po yan. Dalawa pala ang pintuan neto mga chong. So iba po itong pintuan ng mismong cage ng alaga nating inahin dito po sa pintuan ng mismong kulungan. So bali ito mga chong, yung angat netong bakal dito sa pintuan ng mismong cage ng alaga nating inahin mula dito sa flooring ay 8 inches po yan. Napakahalaga po mga chong na nasa 8 inches lang po ang angat neto mula dito sa flooring, nang sa ganon ay hindi po makakalusot dyan yung puwet ng alaga nating inahin. Dahil based on experience mga chong, doon po sa lumang farrowing pen namin na gawa lang sa kawayan, kapag ka 1 feet po yung angat neto mula sa flooring ay nakakalusot po dyan yung alaga nating inahin. So paano po natin maiiwasan na hindi makalusot dito sa side yung alaga nating inahin, dahil pareho pong 1 feet yung angat ng bakal na ito mga chong mula dito sa flooring. So dito po pumapasok ang kahalagahan netong nakakurba na ito mga chong. Bali mula dito hanggang dito sa mismong kurba niya ay nasa 4 inches po yan. So dahil nga 1 feet po ang angat nito sa flooring, kaya naman mula dito sa kurba mga chong hanggang flooring ay nasa 8 inches na lang po yan. Kaya naman itong mga nakakurba na ito sa magkabilaan mga chong, yan po yung magsisilbing stopper, nang sa ganon ay hindi po makakalusot dyan yung alaga nating inahin. Isa rin po sa mahalaga mga chong ay wag po tayo maglalagay ng poste dito sa magkabilaan na direktang nakabaon sa flooring, dahil maaari po yan maging dahilan para mapahamak po yung biik na ipinanganak ng alaga nating inahin. Dahil based on experience mga chong, doon po sa luma naming farrowing pen na gawa lang sa kawayan ay meron po yung poste sa gitna bilang pampatibay sana, at yung poste na yon ay direktang nakabaon sa flooring. So isang beses mga chong ay kumalso po doon sa poste yung biik, at dahil nga direkta po siyang nakabaon sa flooring ay hindi po nakalusot yung biik. So yun po yung nakita naming dahilan kaya napahamak yung biik. Kaya naman natuto na po kami doon mga chong. Ayan, so kung mapapansin nyo, lahat po ng suporta sa gitna ay nakabend lang po lahat yan. Nang sa ganon ay kung sakali mang maipit ng inahin ay kayang-kaya pong lumusot ng biik dito mga chong, nang hindi na po siya maiipit. Ito palang nasa gilid na ito mga chong, mula po dito sa bakal hanggang doon sa dingding ay nasa 2 feet po yung luwang niyan. Bali magkabilaan yan mga chong. Ganun rin po doon sa kabila. So kung ano po yung sukat netong kulungan natin dito at cage ay ganun rin po yung sukat nung nasa kabila. At ang kabuuhang nagastos nga po natin dito mga chong ay inabot po tayo ng 37,000. Bali labor and materials na po yun. So para sa amin po mga chong ay sulit na po yon, at talagang matagal-tagal rin po naming pinag-ipunan yon bago namin napaumpisahan na maipagawa itong farrowing pen mga chong. At masaya po kami dahil napakaganda po ng pagkakagawa, so hindi na tayo mahihirapan sa kakakumpon ng mga chong, dahil yung luma nating kulungan, ayan, so kung makikita nyo naman ay talagang mabilis lang po masira dahil gawa lang po siya sa kahoy at kawayan. Kaya naman itong bago po nating kulungan ay talagang matagal-tagal po natin itong mapapakinabangan mga chong. So talagang investment ito para sa amin mga chong.
Tayo lang din po pala mismo ang nagdisenyo nitong buong kulungan at ganoon na rin po na itong magiging cage ng alaga nating inahin. So talagang nakakatuwa po yung gumawa nito mga chong, si Kuya Romel Atendido. Dahil kahit wala po tayong experience sa pagdidisenyo ng ganitong kulungan ay nasunod niya po yung ginawa natin na layout. Kaya naman tuwang-tuwa po tayo mga chong dahil naisabuhay niya po yung mga idin-drawing lang po natin sa papel. Kakaiba pala yung pakiramdam mga chong na yung mga idino-drawing lang natin o kaya ay ginuguhit-guhit natin sa papel ay nakikita natin na talagang nagmamaterialize siya at nabubuo. Kaya ikaw chong at yung mga pinapangarap mo gaano man yan kaliit sa tingin ng ibang tao ay magtuloy-tuloy ka lang dahil kapag ka nakuha mo na po yan ay pwede mo po yang ipagmalaki lalo na at pinaghirapan po natin yan. That's all for today's video mga chong. Thank you for watching and happy farming!